Welcome mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Ang kalikasan ay tila isang canvas ng magkasalungat na elemento, naglalaman ng malaanghel na kagandahan at ng anino ng demonyo. Kapag nagising ang panig na ito, nawawala ang hangganan ng kalupitan at ang tao ay maaaring magbago tungo sa isang nilalang na lampas pa sa ating imahinasyon. Ngayong araw, talakayin natin ang kwento ng isa sa mga pinakakilalang serial killer sa South Korea. Isang lalaking walang awang pumatay ng maraming tao para lamang makamit ang tinatawag niyang maliit na layunin. Ano ang nagtulak sa isang inosenteng bata upang maging isang uhaw sa dugong halimaw? Tuklasin natin ang nakakagulat at nakakakilabot na kasong ito. Ipinanganak siya noong huling araw ng 1968 sa Busan, ang pangalawang pinakamakulay na lungsod ng South Korea. Bilang bunso sa apat na magkakapatid, may espesyal na pwesto si Duyong sa kanilang pamilya. Mas matanda sa kanya ang dalawang kuya at isang ate. Ngunit mula pa lang sa simula, tila hindi siya pinaboran ng tadhana. Nang siya'y 2 taong gulang pa lamang, namatay ang kanyang ama dahil sa cancer. Naiwang mag-isa ang kanyang ina upang itaguyod ang 4 na anak sa kabila ng kakarampot na kinikita. Nang makilala ng ina ang isang mayamang negosyante, pinili niya ang pansariling kaligayahan kaysa sa mga anak. Iniwan niya ang lahat ng 4 sa bahay ng kanilang tiyuhin at lumipat sa Seoul upang magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang bagong asawa. Ang tiyuhin ni Duyong na mayroon ng sariling mga anak ay bigla ang kailangang bumuhay pa ng 4 na bibig, kaya't lalo pang naging mahirap ang kanilang pamumuhay. Pagdating ni Duyong sa edad na 5, hindi na kaya ng tiyuhin ang gastusin pa para sa kanilang lahat, kaya't ipinadala niya ang 4 na magkakapatid sa iba't ibang welfare facilities. Si Duyong ay napunta sa Busan Welfare Center, isang lugar na kalaunay magiging sentro ng isang malaking iskandalo na yayanig sa publiko. Sa loob ng maraming taon, nanatiling lihim ang kalunos-lunos na kalagayan sa loob ng lugar na ito. Ngunit noong 1987, isa-isang lumabas ang mga iskandalo at nalantad sa mundo ang tunay na anyo ng Busan Welfare Center, isang impyerno sa lupa. Noong dekada 70, ipinatupad ng pamahalaan ng South Korea ang mga pulisya para sa pagpapaunlad ng ekonomiya, kabilang na ang street cleaning plan. Layunin nitong pagandahin ang mga lungsod, kaya't ipinasok sa mga welfare center ang mga palaboy, batang lansangan, at mga taong walang tirahan. Ngunit sa likod ng mga pintong iyon ay ang sistemang puno ng kalupitan at hindi makataong trato. Walang edukasyon, walang maayos na pagkain, at ang tanging pwersahang pagtatrabaho araw-araw. Kahit bata pa, si Duyong ay pinagtatrabaho ng higit 10 oras kada araw. Walang bayad at madalas ay kulang pa sa pagkain. Siksikan sa isang maliit na kwarto ang dose-dose ng tao. Doon na rin sila kumakain, naliligo at natutulog. Sa loob ng mapang-abusong sistema, agad na nabuo ang hierarchy sa mga residente. Dahil sa kanyang maliit at payat na pangangatawan, si Duyong ay agad na napunta sa pinakailalim. Palagian siyang binubugbog, binubuli, pinagtatrabaho para sa iba, at madalas ay ninanakawan ng pagkain. Sa kabila nito, patuloy ang pag-asa ni Duyong na isang araw ay babalikan siya ng kanyang ina. At dumating nga ang sandaling tila imposible. Nang siya'y 7 taong gulang, biglang dumating ang kanyang ina sa welfare center at isinama siya sa kanilang tahanan. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Hindi matanggap ng kanyang amain ang presensya ni Duyong sa kanilang bahay. Makaraan lamang ang ilang buwan, dahil sa pamimilit ng kanyang bagong asawa, muli siyang ibinalik ng ina sa welfare center. Ang paulit-ulit na pag-abandona ng sariling ina ay nagdulot ng matinding sugat sa mga puso ni Duyong. Mga sugat na hindi na kailanman naghilom at naging binhi ng matinding galit. Dahil sa malnutrisyon sa loob ng welfare center, hindi lumaking maayos ang pangangatawan ni Duyong. Nang maging adulto siya, tumangkad lang siya ng 5'4" at nanatiling maliit at payat. Nagpatuloy ang pambubugbog at pananakit sa kanya sa loob ng center. Ngunit pagdating niya sa edad na 15, may nagbago kay Duyong. Ayaw na niyang manatiling biktima. Isang gabi, matapos siyang bubugin muli, sa halip na magtiis, pinili niyang lumaban.
Gamit ang kutsilyong matagal niya nang inihanda, inundayan niya ng 16 na saksak ang nambubog sa kanya. Agad itong ikinamatay ng biktima. Ito ang simula ng kanyang madugong landas ng karahasan. Inakala ni Duyong na makukulong siya, ngunit sa halip ay pinaalis lamang siya sa welfare center. Sa isang lugar na punong-puno ng krimen tulad ng center, ang pagpatay ay tila naging karaniwan. Ayaw ng mga tagapangasiwa na masangkot sa investigasyon, kaya't pinili na lang itong itago sa mga otoridad. At sa edad na 15, wala sa tamang gulang o paghahanda, isinabak si Duyong sa tunay na mundo. Wala siyang edukasyon, kakayahan o hanap buhay. Ang tanging paraan ng kabuhayan ay ang pamumulot ng basura. Ang kanyang unang karanasan sa pagpatay ay nagturo sa kanya ng isang aral, na ang karahasan ay may kapangyarihan. Mabilis niyang ginamit ito sa pang-araw-araw na buhay. Sinisindak niya ang iba pang tagapulot ng basura upang maagaw ang kanilang napulot. Makalipas ang 5 buwan, natagpuan siya ng kanyang pinakamatandang kapatid na si Jong Ji-yong at isinama siya pa uwi. May-ari ito ng isang tindahan ng relo. Tila ba isang matatag at kagalang-galang na hanap buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Duyong ang init ng isang tunay na tahanan kung saan itinuturing siyang bahagi ng pamilya. Habang tumutulong siya sa tindahan, napansin niya ang kakaiba. Kakaunti lamang ang mga customer, ngunit tila mayaman ang kanyang kuya. Kalaunan, nadiskubre niya ang totoong pinanggagalingan ng kita. Ang tindahan ng relo ay isang takip lamang. Ang totoo, nakikipagtransaksyon ang kanyang kuya sa mga magnanakaw upang ipagbili ang mga nanakaw na gamit. Hindi itinago ng kanyang kuya ang iligal na gawain. Minsan ay diretsahan itong sinabi kay Duyong, "Pwede ka rin magnakaw. Kapag may halaga ang gamit, ako ang magbebenta at iyo ang buong kita." Lumaki si Duyong na walang tamang edukasyon, kaya hindi niya lubos na nauunawaan ang tama at mali. Sa kanyang isip, ang kanyang kuya lamang ang tanging taong tumanggap at nagturing sa kanya ng may halaga. Ito ang simula ng kanyang landas bilang kriminal. Sa simula, maliliit na nakawan lang ang kanyang ginagawa, mga oportunidad na dumarating araw-araw. Kapag may mahahalagang bagay siyang nadadala, pinupuri siya ng kanyang kuya, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. Bagamat maling pag-uugali, ang mga papuring iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay may halaga, na siya ay mahalaga sa isang pamilya. Dahil dito, lumakas ang loob ni Duyong at mabilis na nag-level up mula sa petty theft tungo sa planadong pagnanakaw sa mga bahay. Habang lumalaki ang halaga ng ninanakaw niya, lalo rin siyang lumulubog sa mundo ng krimen. Noong 1984, sa gitna ng isang pagnanakaw sa isang apartment sa Busan, humarap si Duyong sa isang sitwasyong kinakailangan niyang pumili sa pagitan ng pagtakas o paggamit ng karahasan. Habang naghahalugog siya ng mga gamit, aksidente niyang nabangga ang isang kahon na siyang gumising sa babaeng may-ari ng bahay mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sa halip na magpanik at tumakas gaya ng karaniwang magnanakaw, pinili ni Duyong na harapin ito. Ang karanasan ng pagpatay sa welfare center ay nagpatigas ng kanyang kalooban. Walang pag-aalinlangan, hinataw niya ng crowbar ang ulo ng babae. Dahilan para ito ay mawalan ng malay at bumagsak sa isang lawa ng dugo. Pagkatapos niyang nakawin ang lahat ng pera, saka lamang siya umalis ng apartment. Sa kabila ng marahas na krimeng ito, hindi pa rin tuluyang nakatakas si Duyong sa takot. Kahit kumilos siya ng walang awa, dala pa rin niya ang pagkabalisa ng isang magnanakaw. Araw-araw siyang nabubuhay sa tensyon, palaging nag-aabang kung kailan siya mahuhuli ng pulis. Subalit, may hindi inaasahang pangyayari. Nang magkamalay ang babaeng biktima, tuluyan na siyang nawalan ng alaala tungkol sa insidente. Hindi niya nakilala si Duyong, ni hindi niya na maalala na may nanloob sa kanyang bahay. Ang hindi kapanipaniwalang swerteng ito ay siyang tumulong kay Duyong upang makatakas sa parusa, at higit pa rito, lubusang binago ang kanyang kaisipan. Sa halip na matuto sa pangyayaring iyon, naging mas mapanganib at marahas si Duyong. Wala na siyang takot sa paggawa ng krimen. Simula noon, kapag nahuli sa akto ng pagnanakaw, hindi na siya tumatakas. Bagkus ay marahas niyang sinasaktan ang kanyang mga biktima. Noong Mayo ng 1986, pinasok ni Duyong ang isang elementary school para magnakaw. Isang malaking hakbang mula sa pribadong bahay patungo sa pampublikong pasilidad. Habang naghahanap ng mga mahahalagang gamit, nahuli siya ng isang guro. Mabilis na inilabas ni Duyong ang dalang kutsilyo at sinaksak ang guro ng seryoso bago mabilis na tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pumanig sa kanya ang kapalaran. Hindi tulad ng dating biktima, hindi nawala ang alaala ng guro.
Nagbigay siya ng detalyadong paglalarawan kay Duyong na naging batayan ng pulisya upang makagawa ng sketch ng kriminal. Gamit ang sketch na ito, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang pulisya. Sinuyod ang bawat sulok ng lungsod at sinuri ang may mga kahalintulad na hitsura. Ngunit sa halip na matakot, hindi umatras si Duyong. Isang buwan pagkatapos, noong gabi ng ikapito ng Hunyo, habang gumagala siya sa kalsada para maghanap ng bagong biktima, napansin siya ni Patrol Officer Kim. Dahil sa kahinahinalang kilos nito, nilapitan siya ni Kim para i-check ang ID. Dahil hindi na siya makatakas sa normal na paraan, kunwari ay nagsabi si Duyong na kailangan niyang gumamit ng banyo. Nang ipasok siya ni Kim sa isang eskinita, doon biglang inatakin Duyong si Kim gamit ang nakatagong kutsilyo at sinaksak ito sa maselang bahagi ng katawan. Patay agad si Kim. Hindi inaasahan ni Duyong na nasaksihan mismo ng ibang kasamahan ni Kim ang pagpatay. Agad siyang inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa isang pulis habang naka-duty. Nahatulan siya ng 12 taon sa kulungan. Sa loob ng kulungan, sinamantala ni Duyong ang pagkakataong mag-aral. Isang bagay na hindi niya naranasan noong kabataan. Nakapasa siya sa high school equivalency exam at nagtamo ng diploma. Isang maliit ngunit makabuluhang tagumpay para sa isang dating walang formal na edukasyon. Noong 1998, matapos ang 12 taon sa solitary confinement, pinalaya si Duyong. Paglabas niya ng kulungan, agad niyang hinanap ang kanyang nakakatandang kapatid. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, tinanggap siya ng kapatid ng bukas palad at walang pag-aalinlangan. Sa mga unang araw ng kalayaan, tunay ang hangarin ni Duyong na magbagong buhay. Balak niyang gamitin ang kanyang diploma para makahanap ng matinong trabaho. Ngunit mabilis na bumagsak ang realidad. Bilang isang ex-convict, sarado ang halos lahat ng pintuan ng oportunidad. Paulit-ulit siyang tinatanggihan ng mga employer. Sa tuloy-tuloy na kabiguan, dahang-dahang nalugmok sa desperasyon at kawalan ng pag-asa si Duyong. Sa puntong ito, lumapit ang kanyang kapatid na hindi pa rin lumilihis sa landas ng krimen. Hinikayat siya nitong bumalik sa dati niyang gawain. Dahil sa kagipitan at pamimilit ng kapatid, muling bumalik si Duyong sa landas ng krimen. Ilang buwan lang matapos makalaya, noong Setyembre 1998, muling naaresto si Duyong dahil sa pagnanakaw at sinentansyahan ng 6 na buwang pagkakakulong. Ngunit hindi tulad ng una. Ang maikling panahong ito sa kulungan ay hindi nagdulot ng pagbabagong loob. Sa halip, tuluyan nang naglaho ang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Mula noon, naging ganap na siyang halimaw, handang lumabag sa kahit anong moral na hangganan para sa sariling layunin. Pagkatapos ng kanyang maikling 6 na buwang pagkakakulong, lumabas si Duyong ng kulungan na may bagong determinasyon, na hindi na muling mawalan ng kalayaan. Ngunit sa halip na magbago, lalo siyang lumubog sa landas ng krimen. Ngayon ay may bago na at mas malupit na estratehiya. Kung siya'y mahuhuli habang gumagawa ng krimen, sisiguraduhin niyang walang matitirang saksi. Ito ang nagsilbing simula ng kanyang pagbabagong anyo. Mula sa isang marahas na magnanakaw, naging isa siyang planado at sadyang mamamatay tao. Noong ika-2 ng Hunyo 1999, pinili ni Duyong ang isang matapang na target. Isang marangyang villa sa Bumandong, Seogo District ng Busan. Hindi ito aksidente. Pinili niyang pasukin ang bahay ng kasalukuyang punong taga-usig ng Busan. Habang nasa loob ng bahay, nakatitig sa litrato ng taga-usig sa pader, nakaramdam si Duyong ng kakaibang kasiyahan. Isang pakiramdam ng kapangyarihan na pasukin mismo ang tahanan ng taong kinatawan ng batas na minsan niyang hinarap. Ngunit agad ding nawala ang kasiyahan nang mapansin niyang walang gaanong mahalagang bagay sa bahay ng taga-usig. Hindi siya pumayag na umalis ng walang dala, lalo na't nalagay siya sa panganib. Kaya't umakyat siya mula sa balkonahe papunta sa katabing bahay. Doon, kinalkal niya ang silid tulugan at nakahanap ng 400,000 won. Humigit kumulang $400. Habang papalabas na siya, nasalubong niya ang kasambahay na bagong dating. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ipinatupad ang kanyang bagong taktika. Tinutukan niya ng kutsilyo ang babae, kinaladkad papunta sa banyo, itinali ang mga kamay at paulit-ulit na sinuntok hanggang sa mawalan ito ng buhay. Matapos kunin ang pera, maingat na umalis si Duyong. Ibinaon niya ang mga ginamit na armas sa likod ng bahay, sinunog ang mga damit na may dugo at ibinasura lahat ng ebidensyang maaaring tumuro sa kanya. Makikita dito ang hindi lamang ang kanyang pagiging mas brutal, kundi maging ang pagiging mas bihasa sa pagtatago ng krimen. Ang kaso ng pagnanakaw sa bahay ng punong taga-usig
at pagpatay sa katabing bahay ay naging laman ng mga balita sa buong South Korea. Hindi ito basta-bastang krimen. Ito ay tila sampal sa mukha ng mga otoridad ng Busan. Kung ang mismong tahanan ng pinuno ng hudikatura ay kayang pasukin ng karahasan, ano pa ang ligtas? Dahil sa lumalakas na panawagan mula sa publiko at media, napilitang agarang kumilos ang mga otoridad. Nagpadala ang pulisya ng isang espesyal na grupo upang imbestigahan ang kaso at mahuli agad ang salarin. Ngunit mababa ang kanilang tansya kay Duyong. Isang lalaking may maraming taon ng karanasan sa paggawa ng krimen at pagtatakip ng kanyang mga bakas. Wala siyang iniwang fingerprint, testigo, o ebidensya. Habang abala ang pulisya sa unang kaso, si Duyong naman ay lalong naging matapang. Noong ika-15 ng Setyembre 1999, 3 buwan lamang ang lumipas, muling pumasok siya sa isa pang marangyang villa sa Seogu, Busan. Pinatay niya ang taga-alaga ng bahay at ninakawan ang mga karatig bahay din. Sa kabuuan, nakakuha siya ng humigit kumulang 20 million won, tinatayang $20,000, isang halagang hindi pa niya kailanman pinangarap. Isang buwan lang ang nakalipas, noong ika-21 ng Oktubre, pinasok niya ang isang villa sa isang mataas na antas na tirahan sa Namgu, Ulsan. Doon, ikinulong niya ang isang 53 taong gulang na ina sa master bedroom at ang kanyang 24 na taong gulang na anak sa maliit na silid. Saka sila binugbog hanggang sa mamatay gamit ang isang mapurol na bagay. Kinuha niya ang lahat ng ari-arian sa bahay. Sa bawat bagong kaso, lalong tumitindi ang antas ng karahasan at kapangahasan ni Duyong. Sa mga krimeng ito, nakalikom siya ng napakalaking halaga. Maging ang kanyang panganay na kapatid na dati nagturo sa kanyang magnakaw ay nagsimulang tingnan siya sa ibang paraan. Di nagtagal, ipinakilala ng kapatid niyang panganay si Duyong sa isang babae, si Han Sunmi, na umaasang makapagtatag sila ng pamilya. Si Sunmi ay larawan ng tipikal na ideal ng mga Koreano, mahinhin, masinop, mapagmahal sa pamilya. Sa unang pagkikita pa lang nila, malalim na agad ang naging impresyon sa isa't isa. Sa mga mata ni Sunmi, si Duyong ay tila isang edukado, mahinahon at magalang na lalaki, malayo sa kanyang tunay na pagkatao. Si Duyong naman ay nabighani sa kabaitan at init ni Sunmi, mga katangiang hindi pa niya naranasan sa magulong buhay niya. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at nagkaroon ng romantikong relasyon. Noong Pebrero ng 2000, lumipat si Duyong mula sa bahay ng kanyang kapatid upang manirahan kay Sunmi. Sa bago nilang tahanan, ipinakita niya ang larawan ng isang perpektong lalaki. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, walang bisyo. Lagi siyang umuwi sa oras matapos magtrabaho sa watch shop ng kapatid at palaging may dalang kita. Ang masaya at payapang buhay nila Duyong ay lubos na ikinasaya ni Sunmi. Lalo siyang napalapit sa lalaking akala niya ay magiging mabuting asawa at ama. Hindi niya alam ang totoong pagkatao nito at ang pinagmulan ng perang dinadala nito. Ngunit ang larawan ng kaligayahan ay manipis na tabing lamang sa madilim na katotohanan. Sa likod ng imahe ng isang mabuting lalaki, si Duyong ay isa pa ring kriminal na handang gawin ang kahit ano para sa sariling layunin. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago ang motibo niya. Hindi na para lamang sa sariling kaligtasan o paghihiganti sa lipunan, kundi upang buuin at protektahan ang isang bagay, ang sariling kaligayahan. Ang matinding sugat sa kanyang isipan matapos 2 beses siyang iwan ng sariling ina ay nag-ugat ng matinding paghahangad para sa isang buo at tunay na pamilya. Si Sunmi ang larawan ng pangarap na iyon. At sa baluktot niyang kaisipan, naniniwala siyang upang maprotektahan ito, kailangan niya ng malaking halaga ng pera upang hindi kailanman danasin ni Sunmi ang hirap na kanyang naranasan. Nagtakda si Duyong ng isang ambisyong layunin, makalikom ng 1 billion won, tinatayang $1 million bago sila magpakasal. Dakong tanghali ng ika-11 ng Marso taong 2000, pinunturyan ni Duyong ang isang bagong target. Isang marangyang villa sa Seogu District, Busan. Ang pagkakataon ay pabor. Wala ang may-ari ng bahay at ang asawa nito ay nagja-jogging. Naiwan sa bahay ang 17 buwang gulang na anak, ang kapatid ng asawa at isang kasambahay. Tahimik na pumasok si Duyong sa bintana ng silid tulugan at agad na hinanap ang 2 babae. Wala siyang sinayang na oras. Kumuha siya ng baseball bat at walang awang inatake ang mga ito hanggang mawalan ng malay. Habang nilalamas niya ang buong bahay sa paghahalughog, hindi niya namalayang may isang musmus na nagsisimula pa lamang maglakad. Tahimik na nasa loob. Habang abala siya sa paghahalughog, dumating ang asawang babae.
Bago pa ito makasigaw o makahingi ng tulong, agad niya itong sinunggaban at sinimulang bugbugin. Sa takot, nagmakaawa ang babae. Kapapanganak ko pa lang. Ayaw kong lumaging walang ina ang anak ko. Tumama ito sa isang nagtatagong bahagi ng matigas na kalooban ni Duyong. Ang alaala ng 2 beses na pag-abandona ng kanyang ina ay muling bumalik. At sa bihirang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. Sa halip na patayin ng babae, inutusan niya itong takpan ng ulo ng kumot at manahimik habang sinisira niya ang kanilang safe gamit ang pabigat upang kunin ang mga alahas. Makalipas ang halos 2 oras, umalis siya ng villa na may dalang 67 million won, tinatayang $67,000. Nang siya ay maaresto at tanungin kung bakit hindi niya pinatay ang asawa ng negosyante, isang nakakabagabag na tanong, simple lamang ang sinagot niya. Kung pinatay ko siya, mawawala ng ina ang bata. Isang simpleng pahayag, ngunit nagbigay ng liwanag sa isang sulok ng kanyang madilim na kaluluwa, na ang sugat mula sa pagkaiwan ng kanyang ina ay nananatiling buhay. Ito ang nagsalba sa babaeng iyon. Ang kasong ito ay itinuturing na napakabigat dahil sa brutalidad at laki ng nanakaw na ari-arian. Sa ilalim ng pressure ng publiko, nagtakda ng deadline ang mga otoridad ng Busan upang masolusyonan ang kaso. Dahil sa maswerteng pagkakaligtas ng asawa ng negosyante, nakapagbigay ito ng detalyadong description ng salarin. Nakagawa ang mga pulis ng accurate na sketch ng mukha ni Duyong na agad namang ipinamahagi sa buong Busan. Nagdulot ito ng mas matinding manhunt. Ngunit habang tinutugis siya, hinarap ni Duyong ang bagong hamon. Paano niya gagamitin ang 67 million won nang hindi nabubuko? Delikado itong ideposito sa bangko kaya dinala niya ito pauwi. Ngunit ang biglaang pagkakaroon ng ganoong halaga ay tiyak na magtataas ng suspetsa kay Sunmi. Sa galing niya sa panloloko, nakaisip siya ng kasinungalingan na kapanipaniwala. Inilagay ko lahat ang ipon ko sa account mo para yon sa kinabukasan natin, lalo na pag nagpakasal tayo. Hindi lang nito na ipaliwanag ang pinagmulan ng pera, lalo pa nitong pinatibay ang paniniwala ni Sunmi sa pagmamahal at dedikasyon ni Duyong. Sa kanyang paningin, si Duyong ay larawan ng perpektong lalaki. Hindi lang mapagmahal, kundi may plano para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng malawakang paghahanap ng pulisya, wala ni katiting sa intensyon ni Duyong na tumigil. Noong ika-8 ng Abril, taong 2000, inilipat ni Duyong ang kanyang target sa Dongnae District, Busan. Palihim siyang pumasok sa bahay ng isang chairman ng kumpanya ng bakal at pinatay ito, kasama ang kanyang asawa at kasambahay. Matindi ring binugbog ng sospek ang lola ng chairman. Ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ito dahil inakala ni Duyong na patay na siya. Sa huli, ninakaw ni Duyong ang 24 million won, humigit kumulang $24,000 na cash at tseke. Batay sa paglalarawan ng lola, nakagawa ang mga pulis ng mas eksaktong sketch ng sospek. Ayon sa impormasyon ng pulisya, iniulat sa telebisyon ang balita ukol sa krimen, kabilang ang pagkakakilanlan ng sospek. Napanood ni Duyong ang ulat. Bagamat bahagyang nanlumo ang kanyang damdamin, wala siyang balak na tumigil. Sa katunayan, nakalikom na siya ng halos 300 million won, tinatayang $300,000 mula sa kanyang mga krimen. Palapit ng palapit sa kanyang maliit na layunin. Upang makaiwas sa pulis, nagba siya si Duyong na magsagawa ng krimen sa ibang mga lungsod. Noong ika-12 ng Abril taong 2000, nagtungo siya sa isang marangyang residential area sa Chonan, Chongchongnam-do. Maraming negosyante ang nakatira roon. Madali niya napasok ang bahay ng isang negosyanteng si Kim. Wala sa bahay ang sinuman sa mga oras na iyon. Nilibot ni Duyong ang buong bahay ngunit 3 milyon won lamang ang kanyang nakuha. Hindi sapat ito para sa kanyang kasakiman. Sa halip na umalis, nagtago siya sa banyo at naghintay na may dumating. Maya-maya, dumating ang asawa ni Kim. Walang kamalay-malay sa panganib. Agad siyang nilapitan ni Duyong, pinigil at sinimulang takutin. Ipinag-utos niyang ibigay ng babae ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay. Sa gitna ng takot, umiyak at nagmakaawa ang babae. Sinabing, lahat ng mahalagang bagay ay nasa safety deposit box sa bangko. Ang 3 milyon lang na halaga ang naiwan sa bahay. Sa harap ng di inaasahang tugon, mabilis na nakaisip si Duyong ng mas matapang na plano. Sa malamig na tinig, iniutos niya, tawagan mo ang asawa mo ngayon. Sabihin mong mag-withdraw siya ng 10 million won. Lahat dapat ay tig 10,000 won bills at dalhin niya agad ito. Wala nang ibang magawa ang babae kundi sumunod.
Sa kontroladong boses, sinabi niya sa telepono, "Wala tayong cash sa bahay. Alam mo yan, bilisan mong mag-withdraw ng 10 million won, puro 10,000 won bills at dalhin mo agad ito." Pagkababa ng telepono, hindi na siya muling nagsalita. Ngunit napansin ni Kim na may kakaiba. Hindi ganoon ang tono ng kanyang asawa. Dahil dito, agad siyang tumawag sa pulis. Kaagad na tumugon ang mga otoridad at sa loob ng maikling panahon ay napaligiran na nila ang buong bahay. Si Duyong, abala pa sa kanyang pantasya sa pera, ay walang kaalam-alam na nasa paligid na ang mga pulis. Nang mapagtanto niyang wala na siyang matatakasan, isinuko na niya ang sarili at ibinaba ang kanyang armas. Sa wakas, naaresto na ang kilabot na kriminal na responsable sa seri ng karumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng South Korea. Sa estasyon ng pulisya, pinili ni Duyong na manahimik. Tumanggi siyang ibunyag ang kahit anong impormasyon, pero hindi nagpatinag ang mga investigador. Sa kanilang mausig na pagsisiyasat, natuklasan nilang karamihan ng ninakaw na pera ay idiniposito sa account ni Sunmi. Dahil dito, inimbitahan ng pulisya si Sunmi sa estasyon para sa investigasyon. Sa sandaling nakita ni Duyong si Sunmi sa interogasyon, bumasag ang kanyang katahimikan. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y mahuli, nagsalita siya. Hindi upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi upang protektahan ang babaeng mahal niya. Wala siyang kinalaman dito. Wala siyang alam. Ako lang ang may kasalanan. Aaminin ko ang lahat. Lubhang nagulat ang mga investigador sa naging reaksyon ni Sunmi. Kahit may mga ebidensyang ipinakita at kahit matindi ang pagtatanong, tumanggi siyang maniwala na isang marahas at mamamatay na tao si Duyong. Ipinakita nito kung gaano kagaling itago ni Duyong ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil walang sapat na ebidensyang mag-uugnay kay Sunmi sa mga krimen, kinailangang pakawalan siya. Pagkatapos nito, tinupad ni Duyong ang pangako. Aminado niyang siya ang gumawa ng lahat ng krimen. Mula noong Hunyo 1999 hanggang Abril ng 2000, sa loob lamang ng 10 buwan, nakapagnakaw siya ng 320 million won, tinatayang $320,000 mula sa 23 kaso ng pagnanakaw. Ngunit ang mas nakakakilabot, pumatay siya ng 9 na tao at malubhang nasugatan ang 10 pa. Noong 2001, matapos ang paglilitis na yumanig sa publiko, hinatulan si Duyong ng kamatayan. Ang kanyang nakakatandang kapatid na tumulong sa pagbebenta ng mga ninakaw ay hinatulan ng 1 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Gayunpaman, simula Disyembre ng 1997, ipinatupad sa South Korea ang moratorium sa parusang kamatayan. Kaya tulad ng iba pang nasa death row, si Duyong ay patuloy na nakakulong ng walang tiyak na pagbitay. Noong Setyembre ng 2016, matapos ang 15 taon sa death row at unti-unting nalimutan ng publiko, muling lumabas ang pangalan ni Duyong sa balita. Dahil sa pagtangkang tumakas sa kulungan, lumabas sa investigasyon na matagal na siyang nangangalap ng mga materyales para makagawa ng hagdan na 13 talampakan ang haba. Bandang alas 7 ng umaga, noong 8 ng Setyembre, sinamantala niya ang butas sa pagbabantay at ginamit ang hagdan para lampasan ang 2 mataas na pader ng kulungan. Ngunit habang inaakyat ang 3 pader, nabaling hagdan at agad siyang nahuli. Ang kwento ni Jong Duyong ay naging tanyag sa kasaysayan ng krimen sa South Korea. Hindi lamang dahil sa kabangisan ng kanyang mga ginawa, kundi dahil sa komplikadong psikologikal na ugat ng kanyang mga motibo. Mula sa pagiging isang abandonadong bata na dumanas ng masalimuot na kabataan, naging isa siyang serial killer na may baluktot na layunin, protektahan ang kaligayaan ng kanyang pamilya. At iyan ang ating kaso sa araw na ito. Ano ang opinyon mo sa kaso ito? Ibahagi ang inyong kaisipan sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at kita-kits na lang muli sa mga susunod pang mga videos.